Super useful iPhone tricks na magugustuhan mo. Part 2. Trick number 1. Alam nyo ba na magagamit natin ang ating iPhone kahit hindi natin ito hawak? Lalo na kung naghuhugas tayo ng plato, naglalaba or naliligo. Sabihan mo lang siya na try open TikTok. Ayan, mag-o-open na siya. Tapos sabihan mo lang ng next. Siyempre, sawa ka na sa pinapanood mo. Sabihan mo ulit siya ng next. O diba mga Kadaily Guides TV, useful siya lalo na kung ikaw ay naglalaba ng matagal dyan. Siyempre, basa yung kamay mo, o kaya na may naghuhugas ka ng plato, o kaya na may naliligo ka sa banyo. So kung paano, let's go! Una guys ay pupunta lang po tayo sa settings ng ating mga iPhone at hanapin po natin ang accessibility. Ayan guys, tapos pindutin mo po ang voice control. Ayan, tapos itoggle on po natin yan. Tapos dito makikita mo ang commands. Pindutin mo po yan. Tapos pindutin mo po ang create new command. Ayan, tapos ilagay po natin dyan ang next. Ayan, tapos pindutin mo na po ang action, then run custom gesture. Kung paano po tayo mag-scroll up sa TikTok, ganun rin po dito, scroll up natin ng sagad. Tapos i-save na po natin. Ayan, tapos mag-back po tayo ng isang beses at pindutin mo po ang application at hanapin po natin ang TikTok dito. So, dun lang naman tayo nag-i-scroll up, di ba? Ay, meron pa sa Facebook Reels rin, pwede ito. So, ayan. Tapos, isave na po natin. At manood ka na ng TikTok Reels, then magsabi ka na ng next. MD845 Ultra Wide. Gusto mo bang i-transfer? Trick number 2. Madalas bang lumabas sa'yo ang iCloud storage is full? Pwes pumunta ka sa settings ng iPhone mo, pindutin mo ang Apple ID mo at pindutin mo ang iCloud. Sa mga beginners iPhone user po kasi nakakatrauma rin ito. Kasi kala natin full storage na agad ang ating iPhone pero hindi. Nakasync lang po ang ating iPhone sa iCloud para lang siyang Google Drive. Dito nga kapag pinindot mo ang show all, makikita po natin ang mga applications na nakasync sa iCloud natin. Para sa akin po kasi hindi ko po talaga siya nagagamit at nagkukos lang ito ng iCloud storage is full. Laging lumalabas kaya ito turn off lang natin ang iCloud Photos. So ayan guys, remove from iPhone. So hindi naman siya importante mga idol, hindi naman madidelete ang mga photos or videos na nandyan sa gallery mo. Ang madidelete lang yung mga nasa iCloud. So ayan, turn off na siya. At kung gusto mo talagang hindi na nakasync ang iCloud Drive sa iyong iPhone, pindutin mo lang ang iCloud Drive. So ito po yung lumalabas sa atin lagi na iCloud storage is full. Turn off syncing iCloud Drive mo lang. So ayan, wala nang lalabas sa atin na iCloud storage is full. Diba nakakaasar yun, laging lumalabas. Pero kung meron kang gustong i-backup, huwag mo siyang i-turn off. I-turn on mo lang. So pipili ka na lang dito kung anong gusto mong i-backup na mga app. Kagaya niyan ng mga application na yan, naka-turn on sila. Pwede mo siyang i-turn off para hindi na nagsisync sa iCloud storage natin or iCloud Drive na sinasabi. Sa mga bagong iPhone users po dyan, alam nyo po ba na dito sa gallery natin, ang mga videos or photos na dinelete natin ay hindi pa tuluyan na di-delete permanently. So nandito po siya sa album sa pinakailalim. Pindutin mo lang po ang recently deleted. So nandito po yung mga videos and photos natin na dinelete na akala natin ay deleted na. So malaki-laking maisisave natin ang memory dyan. So kung wala man yan, punta lang tayo mga idol sa settings at pindutin mo po ang general at pindutin mo ang iPhone storage. At dito, makikita mo ang photos. Ayan, pindutin mo yung photos tapos recently deleted album. I-empty mo na yan. Tapos deleted from this iPhone. Ayun, malinis na. Permanently deleted at nakasave ka na ng storage or memory. Makikita mo na rin dito ang lahat mong application, i-delete mo nang hindi mo ginagamit. Trick number 3. Alam nyo ba guys na pwede pa nating mahanap ang ating nawawalang cellphone kahit tinurn off niya na ito? Lagyan na rin natin ng name and number sa lock screen. Paano? Una guys, pupunta lang po tayo sa settings ng ating mga iPhone at pindutin mo ang Apple ID at dito makikita mo ang Find My. Pindutin mo lang yan. Tapos dito makikita mo ang Find My iPhone. I-turn on mo yon at Find My Network, i-turn on mo rin yun. So, participating in the Find My Network lets you locate this iPhone even when it's offline and in power serve mode and after power off. I-turn on mo yun. Send last location, i-turn on mo rin yan. Tapos dito nakikita natin ang Share My Location, naka-turn on siya mga idol. So, importante pero yan. Yung mga unang lumabas na iPhone, I think wala pa nitong Share My Location. So, sa mga new version ng iPhone, meron na nito mga lodi. Kagaya nito, pwede tayo maglagay ng number or name mo or kung anong gusto mong ilagay dyan. Una guys, kunin mo muna ang iyong iPhone. So, dito swipe down mo lang pababa at click mo po yung focus. Tapos click mo po itong new focus. Tapos dito makikita mo ang custom.
Click mo lang po yan at ilagay mo na po ang name, email, or number or kung ano man ang gusto mong ilagay dyan. Kagandahan po nito ay may option yung makakapulot kung ibabalik niya pa ito kasi may cellphone number. Tapos, once na okay na, mag-back ka lang, and swipe down mo ulit. Then, pindutin mo na po ulit yung focus, then piliin mo na po yung isinet up mo. So, sa akin po, itong Daily Guides TV. Okay na po yon. So, naka-on na po siya. So, ayan na po siya guys. So, pwede rin yung number mo or kung ano. Trick number 4. Alam mo ba pwede tayo mag-customize agad ng wallpaper ng mabilisan dito sa lock screen? I-hold mo lang yan, tapos dito makikita mo yung plus na button. Tapos dito pwede ka nang pumili, may suggested photos dyan na pwede nating i-customize. I-swipe mo lang to the right, ayan, swipe mo pa, yan, di ba? Sobrang rami pa dyan, hindi lang suggested photos, marami pang features dito. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam, pwede rin ditong photo shuffle. Dito, ito yung mga random pictures natin na nasa gallery natin. Pwedeng people, pwedeng album, pwedeng weather or mga astronomy, mga planet, ayan mga idol. O kaya na may kaleidoscope. Pili ka lang dyan mga lodi. May photos, people, photo shuffle, may live photo. So try natin itong live photo. So ayan, yan yung magiging wallpaper mo, gumagalaw. O diba, ang galing. So next, shoutout sa iyo Mark Anthony Adang. At sa mga gusto pang magpa-shoutout, comment nyo lang sa comment section para ma-shoutout natin yan. Kung gusto mo pa ng mga iPhone tips and tricks, please follow, share this video. Thank you mga ka-daily. Love you.